Today po I stand before you sa isang napakahalaga pong pagkakataon. Yan. And maliban po sa mga inalay nating awit, I hope naging aware kayo dun sa mga katotohanan nung naipahayag ng ating mga awit ng papuri at pagsamba. Nakaugnay na rin po dun yung aspeto po ng mga pangyayari. And kahit in our darkest moments, sabi nga, Book of Job, we can really be thankful unto the Lord. Likewise, for those, sabi ng James 5, nandun sa pagsasaya, well, we also joy with you, sabi nga, and bahagi yun ng ating hashtag pananampalataya. Yan. And for today, there has been so much study about faith. Yan. And kung tatagalugin po ang faith, pag-uugnayin eh. Pananampalataya na paniniwala, na may pagtitiwala. Sa iba't ibang aspeto kasi yung minsan ng English word, sa Tagalog pag pinaliwanag mo ay kailangan may kaugnay or maliban sa pananampalataya, ay pananalig, kaugnay yun eh, dun sa level, yung level. Yan. Kaya nga typically po kami dito, sa mga kamanggagawa, nagbibiroan kami dito. Lalo na pag may mga regalo, mga blessing na chocolate, ang biroan namin dito ay, ang hatian niyan ay per level of faith. No? Pag sinabing per level of faith, mas marami dun sa mas matanda ang pananampalataya. But kidding aside, sabi nga, part ng mga katotohanan. And today, I will really just be speaking regarding sa isa pong mahalagang aspeto ng pangyayari sa ating pong ministeryo, sa ating pamilya. As a pastor, and with my co-leaders, syempre, this is the first time we will be experiencing this challenge po. Although, sa mga ibang ministry, nangyayari po talaga ang mga katotohanan na ito. In all events, kaya nga ang term lagi ni Pastor po dito ay realities of life. But today, I would title this po, part of my posting nung Friday morning na ay nandun po yung katotohanan na these are now what's transpiring sa ating pong panahon ay masasabing realities of our faith. Yan. Kaya nga, again, today, let me lang siguro coin a word. Yan. Kung meron kayong kung anong buhay yung tiniterm ninyo, this morning, gagamitin ko naman, faith is buhay. Di ba? Basta yung ibig mo sabihin dyan sa faith is buhay. Kung titignan ninyo ang buhay, ito'y nag-uugnay sa ating pananampalataya. And there's so many studies na regarding the word faith. No? So, daan muna tayo, deal muna tayo. Pastor, ano ba yung ilang background there? Hindi na ako dun sa expound pa ng mga ibang meaning. Mga trivia na lang ito, ha? Idagdag ninyo. No? Okay. When was the first time, sabi nga, the word faith was used. No ko? Kung mahilig naman talaga kayo maghanap, was used as a language. Ayan. Okay? Kasi dati ang language, yan, kinanta nga, binasang nga ni Brother JC, foreign language, sa aspeto ng mga iba-ibang lahi, langwahe. Well, let me have this in the aspect ng pangyayari. Again, the word faith was coined, trivia, no? Around the tinatagurian nilang sa aspeto na yon ay around 13th. Yung iba naman nagsasabi 17th century. Yan. The term faith is, in English, emerged in the mid-13th hanggang to the 17th, yung ibang mga
theologians dyan o mga matatawag na linguist na mga nag-aaral ng language. Writing from what? Saan to na-derive? From the word Anglo-French and Old French forms like fade, F-E-I-D, and F-E-I-T. Yun yung kanilang pronunciation nun. No? When it turns to this, some, na binabanggit kung ano man yun sa kanilang lengguwahe, sa atin, pananampalataya, pananalig, pagtitiwala, kaalaman. No? So, sa kanila, they have these mga root words and ultimately, tracing back to the Latin, tinatawag nilang fides. Ayan, fides. Okay. And syempre, nandun yung pagpapasimula daw ng word na English word na faith. Okay? So parang trivia, no? 13th, 17th century nagamit. Pero saan nila kinuha yung idea? Yan. Ito po, kaya nga sabi ko sa inyo, faith is life or faith is buhay. No? Kakailanganin natin to eh. Mamaya, ididiin ko to. Bago natin matamasa yung ating temang inaangkin na anytime, babalik ang Panginoon sa ulap, kukunin niya tayo ng mga hinirang niya, babalik ka, and then, makakasama natin siya sa mga pangyayari na yon, na mga pinag-aralan na po natin, and isang karanasan na papatupad niya sa mga buhay natin that we will reign it with our omnipotent God in 19:6, Revelations. Alam niyo po yon? So, ano yung mga ilang idadagdag natin sa ating mga kaalaman? Well, again, the Bible speaks overall about this word, faith. Okay. Sa mga mahilig magsaliksik ng mga ganyan trivia, sige nga, medyo open lang muna si Pastor, mag-re-reassess ako. Ilang beses kaya nabanggit na ang word faith sa Old Testament? And sa mga mahilig mag-statistics, baka may mga statisticians tayo dito, accountants, ilang beses overall sa Bible nabanggit ang word na faith? Sige na, para hindi ko na kayo pahirapan, napakadami. Kaya nga, the Bible speaks not only of God, but it speaks of an ending, no? Tatawagin nating an utmost truth about the word faith. Yan. So, tinatanong ko nga yung mga manggagawa kanina, biglaan kung they have a song, faith. But alam nyo, actually, yung mga inawit ni Brother JC this morning po, pinangunahan niya tayo, is about faith. And this morning, yung mga nandito sa center, sa mga hindi po nakakaalam, although baka sa news na narinig nyo, piyesta po ng bayan namin dito sa Santa Rosa. So, meron silang tinagurian na sikhayan and then, for purposes lang po, hindi naman para i-patronize yun Apektado ang mga traffic namin dito. Majority ng ilan natin ditong kapatiran po naglakad kasi mga isinasara yung mga... so, for God's glory, ha? God bless you sa mga pinawisan. That's faith. No? Hindi malayong lakarin ang ating bahay-sambahan para magkasama-sama tayo ngayong umaga. Ganon din po sa inyong mga nasa tahanan. Thank you for your faith na kayo ay nariyan. Kabahagi namin sa kabuuan ng tinatahak ng ating ministeryo. Ano-ano man din po ang ating mga sitwasyon ngayong umaga. And sa mga kapatiran, I really would like to just add up about this word, faith.
bakit ko ito gagamitin ngayong umaga sa isang katotohanan? At sa isang aspeto ng faith, kailangan pala ito eh. Sa aking pinakang key chapter or key verse, kasi kung titingnan, marami na pong pag-aaral patungkol sa faith. Hindi nyo yan ano po, no? Hindi natin yan kahit si pastor, hindi ako yung kultong patayin yung ilaw, babasahin ko Bible. Paano mo mabasa Bible, patay ang ilaw? Hindi ko po ito memoryado. Ang mensahe po ay pinag-aaralan, inuugnay sa lalim ng kaalaman na ng isang nangangaral, nagbabasa ng salita ng Diyos, and naisa sa pamuhay ang pananampalataya pong ito. Again, literally, faith is what? The word faith is beliefs. Diba? Whatever you believe in yourself, that is faith. So, paniniwala mo yun. Diba? But there is this concept ng Bible na pinapaniwala tayo ng nilalaman ng Bible na ito upang maipapatupad, no? Maipapatupad ang katotohanan na dapat tinatahak ng isang matatawag nating may pananampalataya o mayroong faith sa Diyos na pinapahayag ng Bible po na ito. Yan, I hope na susundan niyo ako step by step. And then, here, on that concept, literally, in the Old Testament, twice lang po nabanggit yung word na faith. Okay? You can read that sige, Ma'am Jane, pero mamaya, tignan mo na lang kung ibang hanapin nyo na lang. Kaya nga, sabi ko kay Naasi, there's no need kasi depende sa ko. Deuteronomy 32:20 speaks of faith. Mga anak sa linlahi ng bansang Israel, wala sila. Okay? Pero, ang Diyos ng panahon na yon, nag-reveal na. Alam na. Sabi nga, alams na. Pero, still, andun yung pagpapahayag ng Diyos in Deuteronomy 32:20. So, mahirap, anak, hindi ayan. Andyan po yan. For they are a very froward generation, children in whom is no faith. Okay? So, hoping na a-adapt namin yung mga technology natin ngayon. God bless you, mga anak, sa nag-handle ng ating mga technicals. And then, second time na gamit. Mahalaga. Kasi, mula sa propeta, Habakuk, dito, binatayan naman ni Apostol Pablo ang pinahayag na ito ni propeta Habakuk. Kasi nga, kita natin ang pagkahirang ng Diyos sa bansang Israel, yung henerasyon nila, yun pala ang wala. Yung pananampalataya. And the Bible speaks of so many things habulin ko muna bago natin puntahan yung Habakuk. Madami po ditong binabanggit about faith. Merong strong faith. Yan, kaya nga, Dia. Ang meaning ng Judea sa Bible, strong faith. Matapang. Si ate. Eunice is what? Sincere faith. Salamat. Sincere ka naman, ate. Kaso, yun nga merong iba-ibang aspeto na tinatawag na faith. No? Merong tinatawag dito. Daanan natin yung ilan para lang, Ma'am Jane, yung verses, ang dami kasi nito Tingnan na lang natin dito. Sabi dito sa ilang aspeto ng mga faith na ito, great faith, yung mga dalawang tinugunan ng Diyos sa kanilang hiling. Yung centurion
at saka yung, alam na natin, yung babae na humihiling. Na po? So maraming, kung reader kayo talaga about the teachings ni Lord Jesus Christ mismo, lagi ang bukang bibig ng Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo to ha, mga anak. Ha? Faith. Ha? Ano sabi niya? If you have faith as small as a mustard seed, okay? You can say to this mountain, puro faith yan. And sabi niya doon sa mga pinagagaling niya, hindi ko nababasahin isa-isang verse, ang dami. Expound ko na lang. Just listen. And here, yung mga pinapagaling niya, di ba? Nakita ng Panginoon, faith ang usapan. Yung apat na dinadala yung may sakit doon, seeing their faith in the book of Luke, nandun din. Faith. No? And marami pang aspeto na pwedeng basahin. Great faith, weak faith, etc. Full of faith. And iba-ibang aspeto na mga verses, mababasin nyo. Established faith. Ang dami. Justified by faith. Ang dami. Please read your Bibles. Di po ba? Huwag kayong umasa lagi sa aming mga mangangaral. Whatever we're speaking here are knowledge, truths na aming pinapahayag sa inyo. Sa aming level. Kaya nga, nagsimula ako per level of faith. Now, sa mga baguhan, it's okay. Kung ang level of faith ninyo ay pang nursery pa lang, no? Pang grade 1, grade 1 lang ang natapos ko. Yeah. No read, no write ako. Okay yun. At least meron kayo nun. Now, as you grow older in the Lord, sabi ng 1 Thessalonians 5:12, know their faith, yung mga leaders ninyo. Kaming mga leaders ninyo. And sabi doon, imitate their faith. No? Yung aming pananampalataya. Hoping kayo nga po ay kami nagiging magandang example sa inyo. And you can see ang faith ng isang lingkod ng Diyos, nangangalaga, kasama ng isang manggagawa, pababa, hanggang kayo na mga kapatiran namin sa inyong antas ng pananampalataya. Yung mga baguhan. Kasi, siyempre, pero yung mga in the ministry na, I hope and pray today, mapapaalalahanan tayo lahat. Bago natin matamasa, although yes, pangako yun, no? Pangako yun na makakasama natin ang Panginoon sa takdang panahon. Malapit na, babalik siya sa ulap. And hoping, kung kay pastor nga lang Kaya nga lagi namin dinideclare dito ng mga leaders, mga kapatid, totoo ang ating pananampalataya. Ang issue lang, as I go back mamaya sa ilang mga pagpapaalaala, natutungahian ba mga katotohanan na ito sa mga panahon na pwedeng sabihin ay tutungahian yung antas ng pananampalataya na meron tayo. And this morning, I stand here because of faith. Kasi kung umina ang faith ko, although nagbibiroan kami kanina ng mga ilang manggagawa dyan, lagi nila akong pinapasaya. No? Meron akong kung ang hari ng Lumantipan, may mga tinatawag na joker. Marami ako niyan sa ministry. Yung mga nagpapasaya kay pastor sa panahon na nakaka-touch, no? Nakakapagpatatag po yung kanilang mga pagpapasaya sa inyong pastor. No? Pero literally, pambubuli po yun. Kaya, okay pa rin. Faith pa rin yan. Faith pa rin. Faith. And hanggang ngayon, nakatayo po ang inyong pastor because of faith.
hinahandle namin ng mga co-leaders po natin sa ministry ito, ang mga katotohanan, ng mga pamamalakad, kalooban ng Panginoon, etc. But again and again, lagi namin sinasabing, we cannot perfect it. We are just one body, Ephesians, na ituro ko na yun, kanya-kanyang spiritual gifts, kanya-kanyang talent, pinagsasama-sama, gumagampan po kami sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung paano namin kayo patuloy pangangalagaan sa tamang aspeto ng buhay sa Panginoon. Alam niyo, may mga issues like dalawang klaseng faith. Merong faith na sayang. Marami kayong makikita dyan na kwento sa Bible. Hindi na ako para bumanggit. Kasi ako, typically, marami na rin po akong karanasan for the past 34 years na nagpapastor ako. Alam niyo po yun, ano? And then, knowing, ongoing, ngayong mga bagong taon kong ito, may bago akong kinaharap na katotohanan na naman about faith. No? Kasi, yun nga, pwede niyo akong biruin. First time niyo, pastor, ulit? Oh, yes, first time ko ulit ito. Kasi ako, ang alam ko lang, nangyayari ito sa ibang mga ministeryo, diba? Sa ibang mga pang. But here now, matapos yung aking pampersonal sa aking pamilya, sa aking panganay, eto naman, iba naman. Sabi ng kalaban, pasado ka dun sa personal, ministry naman, tignan ko kung kakayanin mo pa. Titignan na naman yung faith ko dito sa mga pangyayari sa ministry. Okay, ongoing tayo. Lahat, titignan natin. And, ano ba lagi sinasabi ng Bible? Atin itong ipagkatiwala sa ating Panginoon. Nandun, manatili ang ating pananalig. Alam niyo bakit? Lahat yan, sabi ko nga ng concept, andyan. Pero may isa akong verse na gagamitin lang, Sister Jane. Ito lang ang concept ko kasi kilala niyo si pastor as a prayerful pastor. No? Laging bukang bibig ko, pray tayo. Pag may sitwasyon kagad, emergency, ang una kong bukang bibig din, pray muna tayo, kapatid. Pray, di ba? Ganun kagad ang sasabihin ko, pray. No? And at times, i-assure ko na lang kayo sa message ko, kahit busy ako, kahit meron din ako sariling pampersonal na sitwasyon, may message rin lang ako sa inyo ng yung hand prayer sign. Di ba? Minsan nire-replyan ko na lang kayo ng hand prayer sign. Hindi na ako okay. So, nakakaintindihan na tayo lahat nun, mga kapatid ko. Okay? And, bakit Luke 18 ako kukuha ng key verse? Pagkadami-daming binabanggit dito. Pero ito naman din ay pahayag ng Panginoong Jesucristo na gagamitin nating pagpapaalaala sa ating lahat ngayong umaga. Listen to listen. Mahalaga po ito. Sa verse 8, yan. Dito lang po natin matutunghayan ang katanungan na ito ng Panginoong Jesucristo. Luke 18:8. Yan. Hallelujah. Pakisagot sa inyong mga puso ngayong umaga. Pakisagot sa inyong puso ngayong umaga. Anong level of faith kayo ngayong umaga? Weak? Strong? Etc. Payat? Sabi ng isang kapatid kanina. Sabi ko, Pastor, sabi ko, magpapasting ako 40 days kasi kailangan ko ngayon. Pastor, wala na kayo niyo. Payat na kayo nun pag nag-fasting kayo ng 40 days. And, kidding aside yun, that's faith. Alam niyo, napakahalaga na yung mga lingkod ng Diyos na yun na pinayuhan ng Panginoon, besides prayer and nakukuha lang yon, yung fasting na yon, yung mga answered prayer na yon. You know, sa level ng inyong prayer time, na titignan ni Lord yung faith natin.
Ha? And may times, totoo naman yun. Alam natin yung mga principles ng prayers. There's yes, no, and wait. Okay na yun. Pero i-assess nyo mga sarili nyo. Natin. Related po ang faith sa prayer natin. Kaya Luke 18 ang ginamit ko. At as of this time, pansinin niyo, lahat dito ang issue is about, sabi nga niya doon sa bulag, diba? Ano ang ano mo? But nakita niya yung faith ng bulag. Dito sa chapter 18, basahin niyo na lang ha, mamaya. And then, yung mga blinded naman na guides, nandyan din. So, makikita talaga yung verse 8, doon po ako nakatutok ngayong umaga. Tiyakin natin na nandun yung true faith na binabanggit. Kasi kung hindi po, at yung level ng faith na yon, well, siyempre hindi ko alisin. Meron talagang katotohanan, walang perfect Christian, okay yun. Pero, as I have said sa mga nag-training pa ng FS, yung pundasyon na yun, kahit matibay, pero pag nagpabaya tayo, tulad ni Haring David, no? Ay pwede tayo talagang maapektuhan. Manghina, magkulang sa Diyos, at lalo na magkasala sa Diyos. And then, meron naman, yun yung tinatagurian nating JJ ko, JJ. No? Hello, Aya. Nandiyan ba si Aya ko? Si JJ ng, alam niyo na yun, ng isang TV, children TV program. Si JJ. Yan. Sino yung JJ ko? Job and Jonah. Okay? Tiyakin natin, pag Job ka, kaya ka may pagsubok, kaya ka may realities of life, dahil itinataas ng Diyos ang antas ng pananampalataya mo. Okay? Paano mo pagtatagumpayan, etc. Tulad ni Job. Kaya nga sa Job 2:10, hindi lang tayo magpapasalamat pag mga panahon lang na maayos ang buhay natin. Sabi niya sa kanyang hangal na asawa. And Jonah, alam natin anong kwento ni Jonah. Para silang 1 Corinthians 15 na pinapayuhan ni Apostol Pablo, na your faith is futile. Ha? Anong Tagalog ng futile? Madami po pero mas nakakalungkot yung word kong gagamitin sa inyo. Futile. Wala kang silbi. Walang silbi ang iyong pananampalataya. Kasi yung mga Corinthians, alam natin, mga karnal. Mga namumuhay pa sa kung ano-anong kamunduhan. Ba't hindi naman natin lalahatin yung mga Corinthians? Meron din naman dun, totoo talaga ang kanilang faith. Okay? Kaya talagang walang makakapag-judge eh. Si Lord lang ang nakakaalam ng lahat. So yung may mga consequences na dahil naging Jonah ka, ang issue lang talaga ng faith doon, mabait din naman si Lord eh. Binigay naman niya yung pwedeng paniwalaan ng isang Kristiyano na pag patuloy tayong magko-confess, 1 John 1:9, di ba? He is faithful. Oh? He is faithful and just and will forgive us our sins. May paalala lang lagi si Pastor ha. Yung concept po ng pagsisisi, tandaan lang natin to ha, pag may hininga ka pa. Pag may hininga ka pa. Lalo na pag ang kasalanan mo ay sin that leads to death. Putol ka. Sorry po. Kung kayo man sino kayong theologians, call me. Let's discuss this. I will not debate with you, but this pastor has this faith. No? Hindi po ako pastor-pastoran. And I declare that because, klaro, in 1 John 5, there is that sin that leads to death. Binabanggit yan ng 1 Corinthians 5, Revelation sa 20 verse 8. Yung mga Galatians 5, yung mga immorality, yung mga kung ano-ano, those are sins that leads to death.
spiritual death. Kahit naligtas na tayo, yun ang sinasabi ko nga di ba? Pagkahalagahan po natin ang pananampalatayang ito. Purihin ng Diyos sa faith na ito, you can just confess your sin. No? Hindi na natin kailangan, sabi ko nga doon sa Bible study namin sa Pampanga group last Thursday, hindi na natin kailangan mag-alay ng mga nandun sa Leviticus ng mga baka-baka, dugo, etc. No? Ang bait ni Lord. Grabe. Pag naman yung kabaitan ng Diyos na yan ay hindi pa natin pinanampalatayaan, pinaniwalaan. Baka isa tayo doon sa mga babalikan niya na walang pananampalataya. Can you just have that word sa likod ko lang? Kasi diyan ako nakabatay. Di ba? I'll tell you that He will avenge them speedily. Ano yung issue diyan? Kasi yung mga hilingan diyan, mga pagsubok, etc. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Napaka halaga ng verse na ito. No? Sige nga mga kapatid, kayong mga magkakatabi, tsaka mga nasa bahay, pakitanong nga mga katabi. Kapatid, anong faith mo? Sige. Ano level? Mataba, payat, etc. Mahina, malakas? Ha? Parinig naman, ano, mga ano. May sasagot bang, wala akong faith? May sasagot ba? So far naman lahat tayo meron di ba? Kasi kahit pa paano, nandyan na tayo. Okay? Kahapon nga, nagtatawanan kami, Sister Michelle. Ganda nung case study namin. Sabi namin, agreeable siya Sabi ko, oo naman, kaysa mapunta pa yung anak ko sa iba, doon na lang, at least yun, totoong Christian. Di ba? Kahit may mga diferensya, di ba, Sister Ami, no? Kahit may diferensya si Brother Jojo, at least, di ba? Na kay Lord, no? Hindi ka dinadala kung saan-saan, Sister Ami, no? O, ayan. Kasi mamumroblema ka dyan. Although, muntik-muntikanan ko yan dati nung buhay pa si Sister Maria. Alam niya yun, di ba, Brother Jojo? Salamat, nagpaalaga ka sa akin, Brother Jojo. And bago dumating si Sister Ami, ayan na Sister Ami. Ang tunay na nakikita ang pananampalataya kay Brother Jojo. One and only, sabi nga ni Brother Jojo. Pag hindi pa naman Brother Jojo, talagang ako na magdi-DA sa iyo. Talagang. Diba? You see the idea this morning? Ang bait ng Diyos, Ang bait ng Diyos. Pero yun yung in-expect niya, Dadatnan ba niya tayong may pananampalataya? Para maging karapat-dapat tayo doon sa pangako na yun. Kasi pag naapektuhan tayo ng mga iba-ibang pangyayari ngayon at tayo ay masasabing mawala doon sa pananampalataya. Yun yung parable of the sower Yun din yun Na ilagay sa matabang lupa, tutubo talaga. Meron sa madawag, bumigay. Sa mabato, tumanggap, naarawan, kaso bumigay din sa mga pagsubok. Di ba? Meron, yung unang-unang ipinunla, inagaw kagad ng demonyo. So, level of faith yun. Level of faith. And ang Bible, nag-exist yan. Pinapaniwala yan sa atin, una, na may Diyos. Okay? Na nagpapatupad ng lahat. That's faith. And literally, the Bible speaks of that. Pastor, sige nga, trivia, ending statement ko. Hindi po ako magpapakatagal this morning kasi ipiprelude ko po itong mga idea na ito mamaya sa isang mahalagang pagkakataon. The trivia here, sige, baka mayroong sample. Baka may mas magaling kay pastor kasi ito yung naging issue ko dati. Dalawa yan Ulit ako doon, di ako napatalon ako Yung idea kasi nandito ako Meron dati, sa level daw niya, your faith is not my faith. Kaya nagrebelde siya. Kilala niyo na kung sino yun. Yung pastor-pastoran na yun. Diba? Mas marunong sa akin. Okay? Then,
Meron naman akong isang na-bless ako. Sa level niya, para siya yung sinner doon, nakatabi ng Pariseo, na nung sinabi ng Pariseo, itong makasalanan na ito, nandito pa, iyak-iyak pa. Pero totoo yung pag-iyak nung makasalanan na yun. Sino mas katanggap-tanggap, sabi ni Lord, sa Panginoon. Di ba? Mababasa niyo po yun. Halo-halo na lang po muna verses ko ngayon, pero andun yan. Ha? Patutunayan ko yan kung tatanungin niyo, Pastor, some verse yung nandun sila sa templo. Now, meron din akong nakausap na ganyang brethren. Mas tapat siya sa akin. Sabi niya, Pastor, alam ko hindi pa yung principle ninyo ay hindi ko pa yung principle. Okay yun eh, di ba? Kasi yung pa ang faith niya eh, yung pa ang level niya. Pero yung kasabayan ko na dapat inalagaan ko, biglang babanatan ako, your stand is not my stand. Wow, ibang klase. No? Na-nostalgic lang ako. Nagpapakita ako sa inyo ng mga batayan na ang inyong pastor ngayong umaga po ay faith-tested, hindi battle-tested. Faith-tested. And tina-challenge ko kayo talaga ngayong umaga. Magkakasubukan sa pananampalataya. Kahit ano yung inaalok ng diablo, binabargain. Ma'am Sandra Tessa, ano bang binabargain nyo ngayon sa likuran? Sale. 5-5 na. Pag may paid ka at alam mo, hindi ko need yan eh. Di ba? Meron kasi yung tatlo eh, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Kahit hindi mo pa yung kailangan, materialosa ka. Gusto mo meron ako nito, bill mo ako nito, bill mo ako nun. Lahat yun eh. Pero if you have the faith na dapat na isusustain ka lang ni Lord sa pangangailangan mo, tulad ng widow, di ba? Yung widow, kilala niyo yung widow na yun eh. Yung singkusing niya, inalay pa rin niya sa Diyos, kabuhayan niya na yun. Pero yung mayayaman, thank you mamaya sa magpapakape ha, diba? Out of their pockets, diba? Out of their pockets, kayang bumunot. Diba? Kayang bumunot kasi sobra-sobra eh. May mga sobra-sobra dyan mamaya. Mga sobra-sobra. Pero yung widow, yun na lang yun. Maintindihan mo eh, na pwede niyang hindi ilabas sa bunutan. Di ba? Pag nagbubunutan kasi ang grupo-grupo, may ganyan. Dati, lasenggo ako eh. Sa inuman, may magulang eh, di ba? Yung makunat ang pitaka bago bumunot, yung ganun. Lasing ka na muna dapat. Madaming ganyan kwento. Nadaanan ko po yan. Ay, hallelujah. Hallelujah. But now, I have this faith. And part of that faith, I hope babalikan ako ni Lord. Tayo ng merong pananampalataya. Isang pananampalataya na siya ay maluluwalhati. Mapagtatagumpayan natin ano man yung mga sitwasyong meron tayo. Pansinin niyo yan, lahat ngayon ng nangyayari sa buhay natin, tinitignan ni Lord ang ating pananampalataya. Bibigay ba tayo? Maapektuhan ba tayo? Manghihina ba tayo? Or mananatili tayo? Si Lord ang nakakaalam. We cannot prejudge anyone. Wala pong makapag-uhusga. Kahit sinabi ng 1 Corinthians 5 na yung sa aspeto na yun. So I'll end up with this isang napakahalagang, patotoo lang po, trivia. In the Greek word, it's termed as first mentioned, of course, of understanding faith is found in the book of Genesis. Pakihanap mo yan, Ma'am Jane, na Pastor, walang word na faith sa book of Genesis. Sino may idea na
nandun na yung word na faith. Pasimula pa lang ng nililikha ng Diyos ang mundo. Puntahan niyo po yan sa Hebrews 11. And it is rendered in the Greek word pistis, P-I-S-T-I-S. Hindi peste ha, hindi pisting yawa ha. Pistis. Okay? Pistis. It is rendered belief. Yan. Belief with what? Firm persuasion. Yung persuaded ka. Talagang puso mo ay naroroon. Ha? Nagtatalaga ka, naniniwala ka, nananalig ka. That is the Greek word pistis. Okay? No? First found in the book of Genesis, the word faith. But as I have said, it is in Hebrews 11. Ganyan po dapat ang mangangaral. Alam niya kung nasan. Ayan. Patutunayan ko po sa inyo yung idea na ito na binabanggit ko. In Hebrews 11, as my ending verse, Ma'am Jane, pakisamahan ako dun sa Hebrews 11. Mamaya, pakiposto ha. And now faith is the substance of things hoped for. Yan nga tayo, kita nyo. Yung sabi din sa book of Galatians and Romans, ang Christian, excerpts lang po muna ako we believe, then we see. Ang world, they would like first what? Pakita mo muna, bago ako maniniwala. Di ba? Ganun ang takbo ng utak, di ba? To see is to believe. Yan ang world Pero tayo, ang Christians, we believe first, then we see. That is faith. And here, very clear, the things hoped for and the evidence of the things not seen. Ganda. For by the elders obtained a good report. Yan yung mga nangangaral noon na hindi pastor-pastoran. Verse 3, through faith, dahil sa pananampalataya, we understand now that the world were framed by the word of God. Hallelujah! Galing. As sabi dito, so that things which are seen were not made of things which do appear. Pero ito na, yung patunay ko sa inyo. Verse 4. The very verse na meron po sa Genesis. By faith, ano sabi diyan? Abel offered the best. Ayan. More excellent sacrifice than Cain. Verse 4. Wala yung word na faith doon sa Genesis. Saan matatagpuan? Ito. Ganyan po mag-aaral ng Biblia. Kung nagbabasa po tayo. Yung sinabi ng verse 2, galing, balik ako doon. For, etc. And here, verse 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. So, decision-making, etc., pangangailangan, karamdaman, it's all here, mga kapatid, in the Word of God. You just have to have that faith. No? Kaya nga yung issue na yun Ganda Habakuk 2:4, natalunan ko kasi kanina. The just shall live by faith. Ineko yan ni Apostol Pablo in Romans. Ang mga niligtas na ng Diyos, makatwiran na, mga righteous na, ay mamumuhay lamang sa pananampalataya. Per level of faith. Sabihin ng iba, Pastor, may faith ako
Pero sinusuway ko pa rin yung kalooban ng Diyos. I'm sorry. That's not faith. That's not faith. Sabi ko nga sa inyo, tagal ko na nagpapaliwanag eh. Ang mga totoong nagsisisi, kung may faith talaga sila, hingi silang tawad. Di ba? So, kakalungkot, no? Balik lang ako dun sa sense, spirit sense. Nakuha niyo ang idea ng faith ngayong umaga. Marami yung pag-aaral about faith. Lilinlangin kayo ng ibang mga mangangaral kung ano-anong mga issues nila. But ako, I pray na i-present ko sa inyo yung tama na will He find faith on the earth pagbalik niya sa ulap? Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat sa mga katotohanan muli ng iyong salita. Lord, you know my heart these past days. Paano ko rin po kinakaya makagampan, makapagpatuloy sa mga kaparaanan na dapat. And Lord, part of that Luke 18, I'm always just in prayers. Relatively sa pananampalatayang pinalago mo sa buhay ko. Ang buhay namin. And as of now, nag-aantabay kami sa inyong muling magbabalik. That is faith. Nire-ready mo kami, Lord, sa katanungan na ito kung dadatnan mo ba kami may pananampalataya. But the idea there is, Lord, anong uri ng pananampalataya kami nadadatnan mo? Pagpalain po ang kabuuan ng aming mga kapatiran, manggagawa, mga pamilya. And the heart there, Lord, stands. It is by faith that we live. And that is why my hashtag this morning, Lord, faith is life. In Jesus' name. Amen. 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 Amen po.